Tulad ng sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi matatawaran ang mahalagang papel ng mga kababaihan sa pagpapaunlad at paghubog ng bansa. Patunay dyan ang isa nating kababayan na kabilang sa mga naging susi sa pagkamit ng kapayapaan sa Mindanao at ang isang ina na nagsulong ng kapakanan. Hindi lamang ng kanyang anak kundi maging ng komunidad. Ang kanilang kwento ating silipin sa Sentro ng Balita ni Vel Custodio. Nag-aaral pa lang sa kolehiyo noong dekada 70 si Professor Miriam Ferrer. Nakikiisa na siya sa pagtataguyod ng papayapang resolusyon sa mga sigalot. Dahil sa pagiging porsigido niya sa pagsusulong ng kapayapaan, naging bahagi si Ferrer ng pagbabalangkas ng National Action Plan on Women, Peace and Security na ipinagtibay noong 2010. I think the National Action Plan really provided a structured approach for a comprehensive program that should be implemented. Mahalagang ambag ng National Action Plan on Women, Peace and Security sa pagpapaangat ng antas ng kababaihan sa pagtataguyod ng kapayapaan sa mga bansa. The drafting of the National Action Plan provided the schema for the set of programs that can come in being able to meet all the elements of UN Security Resolution 1325 and mainstreaming of gender-responsive policies, especially when it comes to peace and security issues. Noong 2012, itinalaga siya bilang chief negotiator para sa peace talk sa Moro Islamic Liberation Front na humantong sa pagpirma ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014. Ang kasunduang ito ang nagtatag ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Siya ang naging kauna-unahang babaeng chief negotiator sa buong mundo na lumagda sa kasunduang pangkapayapaan sa isang rebeldeng grupo. We prove that women can do it and that we can do it well. And that it's only normal that women and men should be partners in building peace. Dahil dito, ginawa na siya ng Hillary Clinton Award for Advancing Peace and Security noong 2015 at Ramon Magsaysay Award noong 2023. Isa si Miriam Coronel Ferrer sa mga patunay na lumilikha na rin ang kababaihan ng kasaysayan para pangunahan ng pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad. Kung sa larangan ng kapayapaan ang itinataguyod ni Miriam, si Regina Custodio naman, edukasyon para sa kabataan ang isinusulong. Bukod sa pagiging ilaw ng tahanan, nagsisilbi rin siyang liwanag sa paghuhubog ng kaalaman bilang guro. Sa school, napakaraming anak. Okay, we have 50 na mga anak. Tapos kung ilang klase yan, so ganun karami yung mga anak. Plus anak mo pa biologically. Pero hindi lang siya guro. Tutok rin si Regina, lalo na sa panganay niyang anak na may autism. Si Kuya Sam talagang kailangan niya yung i-assist siya sa kahit sa pananamit. Kasi minsan baliktad. Minsan papasok siya sa school nang walang belt or walang socks. Basta lang makapasok. Minsan baliktad pa yung tsinelas. So kailangan talaga ng nanay. Dahil sa pagmamahal at pag-aaruga niya sa kanyang mga anak, lalo na sa panganay na may special needs, nakakakitaan na aniya ng improvements ang panganay niyang anak. Kung sabi nila, mas nag-improve daw si Sam ngayon na ako na yung nag-aasikaso sa kanya. Mas naging sociable na siya, nagre-react na siya, na sumasagot pag tinatanong. Nakagawain na pang school. Okay naman yung classmates mo? Apo. Mula sa SPED, nailipat na ang kanyang panganay na anak sa regular school. Sabay na pumapasok sa iisang eskwelahan sa Quezon City ang kanyang dalawang anak na parehong grade 7. Aktibong nagbibigay serbisyo ang pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga kababaihan sa iba't ibang sektor. Tinutulungan din ng Autism Society of the Philippines ang mga magulang para mabigyan nila ng wastong gabay ang mga anak na may autism. Saludo ako sa lahat ng mga nanay, especially sa mga nanay ng may autism. Tema ng 2025 National Women's Month, ang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Si Miriam at Regina, magkaiba man ang kwento, kapwa naman nilang inaangat ang antas ng kababaihan sa Pilipinas sa pagiging masugid ng tagapagtaguyod ng kapayapaan, seguridad at edukasyon. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.